Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kinatawan Teacher Franz Castro, kasalukuyang kinatawan ng ACT Teachers sa Kongreso. Alam niyo po, pangarap po ng nanay at tatay ko na magkaroon kami ng edukasyon. Kaya sinikap po ng aking nanay at tatay na kami ay mapagtapos sa pag-aaral. At pangarap ko rin talaga na maging teacher. Kaya po nagturo po ako ng 25 years sa public school. Akala ko madali lang makapasok sa public school, pero dinanas ko rin po yung maging 4 na taon na kontraktual at substitute teacher. Delayed ang sweldo at ang benepisyo ay hindi rin naibibigay. Sa loob ng 25 taon na pagtuturo, pinangunahan natin ang union ng mga guro sa publikong paaralan. In fact, ako po yung naging unang presidente ng ACT-NCR Union na pinakamalaking union ng mga government employees. Maraming mga problema ng mga teachers sa sektor ng edukasyon na talagang danas na danas ng mga teachers. So yung unang-una, yung pang-ekonomiya, naranas ko din yung loan dito, loan doon, para mapagkasya yung panggastos ko sa aking pamilya at sa aking anak. Dahil sa kaliitan ng sweldo, ang mga teachers ay napipilitan din na magkaroon ng iba't iba pang mga trabaho bukod sa pagtuturo, at naranasan ko po yun. Well, sa akin pong 3 termino sa Kongreso, ilan po sa mga naipasa nating mga batas ay ang free tertiary education, expanded maternity leave, yung Election Service Reform Act na may pagtataas ng honorarium ng mga BEIs and EBs, National Teachers Day na merong World Teachers Day incentive, exemption sa tax sa 92,000 na mga bonuses, etc. Siyempre yung FSL, yung union formation, etc. Okay? Thank you, ma'am. Okay. Q&A po. Tanong? May tanong po ba sa media? Yeah. Go ahead, Robert Mano. Ay ma'am, magandang umaga po. Ma'am, siguro isa sa magiging challenge sa pangangampanya ninyo na laging idinidikit sa inyo, yung naging kaso po, naging decision dun sa kaso ninyo. Paano nyo po ipapaliwanag sa taong bayan ito para naman po hindi masayang yung kanilang boto? Well, yung pong nangyari doon sa Talaingod na kung saan ay kasama ko si Kasatur na dinimanda ng other forms of child abuse. So ito po ay gawa-gawang kaso na ipinataw sa amin, at kami po ay although ito po ay ang tunay po na nangyari dito ay ni-rescue po natin ang mga bata at ang mga estudyante na nasa bingit ng danger or emergency situation. So bago po nangyari yun, alam natin yung mga nagaganap sa mga lumad school. Marami ang mga ipinasara, mga hinaras na mga estudyante at saka mga teachers. At nung panahon po na yon ay nagkaroon po tumawag po ng rescue yung mga teachers. So as a government official, 'di ba? As a member of the House of Representatives, meron ako otoridad, 'di ba, para gawin yung nararapat doon sa ganong sitwasyon. Ang kaso po ay nakaapila sa Court of Appeals, at hangga't hindi po ito nagkakaroon ng finality hanggang sa Supreme Court, ay malaya po akong magawa yung aking katungkulan sa ating taong bayan bilang representative ng ACT Teachers Party List sa Kongreso. Ma'am, second question lang po and last. Ngayon po ay World Teachers Day celebration. Bilang kinatawan po ng mga guro, ano po yung pinakamagandang legasiya na iiwan ng isang Franz Castro sa mga guro natin? May libre ba kayong pa-lunch sa kanila na pusit? Well, binabati ko pala ang ating mga guro sa bukas po yung World Teachers Day. So, pagbati po sa inyong lahat. Ano ba yung iiwan ng isang Franz Castro sa Kongreso? So, syempre, ang una po nating, nakilala po tayo doon sa paglaban sa mga pusit. No? Ayaw natin ng pusit.
No, kaya ang gusto natin talaga ay kung ako'y papalarin, mag-aano tayo no ng mga amyenda kaugnay doon sa pagkakaroon ng accountability, transparency ng opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na po sa usapin ng budget, sa usapin ng pera ng mga mamamayan na dapat ito ay pinag-iingatan ng mga opisyal o empleyado ng ating gobyerno. So pahigpitin po natin yung mga batas na patungkol doon sa graft and corruption at accountability ng isang government official. Kaya bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Dwight, please. Follow-up na lang po doon. Anong mga amyenda po kaya sa paggamit ba ng confidential funds? Ano yung transparency measures na nakikita natin? Well, walang dapat i-amyenda, no? Pag nag-upo tayo sa Senado, ipagbabawal po natin ang confidential funds. Any confidential funds. Nakita niyo naman po yung naging trial natin doon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na no, kay Vice President Sara Duterte, na napatunayan naman natin na merong misuse, illegal, no? At nagkaroon ng notice of disallowance. Kaya, no po tayo sa confidential funds kahit nasa Office of the President. Ngayon nilalabanan nga natin for kalahati ng budget ng budget ng presidente ay confidential funds. Kaya dapat walang confidential funds dahil ito ay secret at confidential yung paggastos. And yun nga po, nabanggit na ni Sir Robert yung pusit. And kayo ay isa sa mga fiercest critics ni Vice President sa Kongreso na ngayon sinisimulan na yung investigasyon sa kanya. Kapag kayo po ba ay nahalal sa Senado, would you also push for the Senate to jumpstart its investigation against the Vice President? And what role would you play in that? Meron po tayo nakatakda sa ating konstitusyon, no, kung paano pananagutin ang mga matataas na opisyal mula sa presidente, vice presidente, mga commission, no, constitutional commission ng mga officers. Kaya ano po yung magiging papel natin? Well, sa ngayon po kasi may alam na natin na merong napag-alaman ko na ang bayan ay ang iba't ibang sektor ay nagbabalak na mag-file ng impeachment complaint. So, ang ating pong magiging papel dyan, kung ipapasa po yan muna sa House of Representatives, bago po magkaroon ng halalan, ay haharapin po natin yan at pag-aaralan. At kung ano po, i-endorse po natin yan kung sakali. Okay. Thank you po. Salamat po. Michael? Hi ma'am, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Marami pong mga netizen ang nagtatanong, paano niyo rin daw po ba ginastos yung pondo po ninyo sa Kongreso bilang isang mambabatas? Maaari niyo po ba kaming bigyan ng brief lang po nung paano po ninyo ginastos yung pong pondo ninyo sa mababang kapulungan habang kayo po ang mambabatas? Salamat po sa tanong. So, 9 na taon po, magsa-9 na taon po tayo sa Kongreso. At taon-taon po ay nagpapasa tayo ng SALN. At taon-taon din po ay ipinapasa natin sa media ang aming SALN. So, makikita po doon yung aming sweldo, yung aming assets, liabilities, and net worth. At nakita po yan. At isa po ako doon sa bottom 10 ng pinakamahirap na kongresista sa House of Representatives. Sa pork barrel naman po, wala po kaming tinatanggap, wala po kaming mga projects, mga infrastructure projects, wala po kaming tinatanggap noon, kaya hindi niyo po kami masisingil sa ganon. So nagbibigay po tayo ng mga assistance, medical assistance, mga tulong sa ating mga kababayan, yung mga nag-walk-in sa Kongreso, yung mga teachers, nangangailangan ng kanilang mga medical na mga pangangailangan ay tinutulungan po natin. Kaya kami po, hindi lang po ako, kasama ng aking mga kasamahan sa Makabayan, ay bukas na bukas po yung aming, yung aming SALN at kung ano pa po yung pinagkagastosan namin doon sa aming panunungkulan as membro ng House of Representatives. Last question po. Meron pa po. Wala na. Thank you, Ma'am. Franz. Ma'am, photo off ulit.